Inamin ng isang DPWH engineer na hindi niya personal na na-inspeksyon ang isang flood control project na idineklarang tapos at bayad na. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, sa pagsisimula ng pagdinig ng House Infrastructure Committee sa mga umano'y maanumalyang flood control projects, inamin ng isang na-relieve na DPWH official na may kakulangan siya sa nangyari. The word moro-moro. Sumentro ang House Infrastructure Committee sa mga flood control projects sa Bulacan na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan. Ipinakita ni House Infracom Co-Chairperson Joel Chua ang mga kontrata para riyan na pirmado ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Yung contract agreement po, ito po, between the DPWH and Sims Construction Trading worth, magkano ba ito? 55 million. Yung contract agreement between the DPWH, duly represented by Henry Alcantara, and St. Timothy Construction kontrata. Same thing. Ito po yung kontrata, this time under Wawaw Builders. Pero ang mga contractor, nabayaran ng hindi umano iniinspeksyon ng mga proyekto. So, paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin every day. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. O dapat talaga kasuhan ka. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon bago magbitiw. There are two projects that we have noted that these are ghost projects. So yung dalawang dagan pa yon? Baka, yung ghost. Tingnan natin kung ano yung maibigay doon sa validation team natin. Nanindigan din siyang wala siyang kinalaman sa katiwalian. I can shout. Hindi po ako involved. Sir, ba't po kayo nag-resign? Pero sir, during your term po ito Accountability. 5 contractor naman ang bibigyan ng sabpina dahil sa pang-iisnab sa imbitasyon ng Infracom. Sa gitna ng pagdinig, nagkainita naman ang ilang kongresista nang hingi ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina ako Bicol Representative Elizalde Co na dating chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe na dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Hindi pabor si Iloilo Representative Janet Garin sa motion habang suportado ito ni Navota City Representative Toby Chanco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah, just... Sa huli, dinefer ni Congressman Erice ang kanyang motion. Para mabura ang mga dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyon, sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresistang miyembro nito ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Sinuspende ang pagdinig pasado alas 6 ng gabi pero pagdedesisyonan pa ng House Infracom kung kailan ang susunod na hearing. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.